His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. We're one in one hope, inspiration through God's amazing grace. His power and love and pureness of heart show to us His wisdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of love. It's love, true love, faith in action. We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad le llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Highway 47. Pila ka mga lungsod dinhi sa Sugbo nagpaygayon og Sinulog Festival niadtong weekend. Mga kalihukan nagmalampuson. Presidente Bongbong Marcos miklaro nga way gitaguang agenda ang bagong Pilipinas nga tema sa administrasyon. Dulan 5 milyones pesos gabaloy sa drugas nasakmit sa managlaing operasyon niadtong Sabado sa Dakbayan sa Sugbo. 8 ka mga alarma sa sunog girespondihan sa Bureau of Fire Protection sulod lang sa usa ka adlaw kagahapon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Highway 47.
Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pipila ka mga lungsod sa probinsya sa Sugbo nagpahigayon silang tagsa-tagsa ka mga Sinulog Festival niadtong weekend. Sama na lang sa Sinulog sa Carmen, diin nagtigi usab ang pipila ka mga contingents nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nahimong mabulukon ang extended nga kasaulugan sa kapista ni Senyor Santo Niño sa probinsya sa Sugbo. Sa nakalabay nga weekend, nahimong ingrande ang ika-51 nga kasaulugan sa Sinulog sa Carmen ug diin libuan ka mga tawo ang nananaw. Daghang mga tawo ang nagpaabot sa kadalanan aron makakita sa street dancing performance. Hangtod nga napadayon ang panagtigi sa 7 ka mga contingent sa local category ug 6 sa open category nga gikan pa sa dakbayan sa Sugbo. Nagbadaugon sa Best in Ritual Showdown ang Tribu San Roque alang sa local category. Samtang winner gihapon ang Banawan Cultural Group gikan sa Barangay Guadalupe, dakbayan sa Sugbo alang sa Ritual Showdown sa open category. Salamat ni Mayor Carlo Villamor sa grabing suportang naangkon gikan sa Cebu Provincial Government maong nagkalambo na ang Sinulog sa Carmen. Tungod sa atong panagkaiusa, pagtinabangay, pagtambayayong, nakita nato ang dako kayo nga kalambuan sa atong lungsod sa Carmen. Sa infrastructure, sa ekonomiya, and karon sa turismo. Ipasigarbo usab ni Bukal Red Duterte nga pinaagi sa pagtinabangay na imong malampuson ang kapistahan sa lungsod sa Carmen. This goes to show how united the province of Cebu is. Kung makahiusa lang yun ta, wonderful things are bound to happen. O pinaagi po sa giya ni Senyor Santo Niño, grabe ang blessings upon blessings, dili lang diri sa Carmen kundi tibuok Quinto Distrito o sa tibuok probinsya sa Sugbo. Sa wala pang pasundayag, nakaigayon sa pagsimba si Gobernador Gwendolyn Garcia sa St. Augustine Parish Church, kuyog ang mga opisyal sa Sugbo. Sa laing bahin, nahinayon ang Sinulog sa Toledo City diin natagamtam sa mga residente ang kasadya. May paambit si Mayor Joey Perales sa kasaulugan pinagi sa paghalad og pasundayag kuyog ang ubang mga opisyal. Usa kini siyang pagi aron pagpasalamat ngadto ni Senyor Santo Niño. Samtang sa lungsod sa Minglanilla, nagtigi ang 11 ka mga contingents alang sa Sinulog sa Minglanilla. Bisan og dag-om ang kalangitan, all smiles gyapon ang mga dancers sa ilang halad sayaw ngadto ni Senyor Santo Niño. Dako ang pasalamat ni Mayor Rajiv Enad sa kamalampuson sa ilang Sinulog Festival. Gian Navarro, CCTN News. Andam si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa sugyot ni MCWD Chairman Jose Daluz III nga dunay representasyon ng mga mayor sa Mandawi, Lapu-Lapu ug ubang mga lungsod ubos sa Water Service Company ug mulingkod sa MCWD Board isip representante sa ilang tagsa-tagsa ka mga konsumidor. Katuyuan niini mao aron masiguro nga patas ang mga palisiya ngadto sa mga dakbayan ug lungsod gawas sa dakbayan sa Sugbo nga sakop usab sa serbisyo sa MCWD. Giingon nga 49% sa mga koneksyon sa serbisyo sa Water District anaagawa sa dakbayan sa Sugbo. Ang maong sugyot ni tumaw taliwala sa nagpadayong kagubot tali sa management sa MCWD ug sa Cebu City Government. Ngayon sa kay ang Mandawi, usan sa pinakadako na kuano, if we talk about consumers sa tubig sa MCWD. Kunya naay naglingkod ya mas dunay muda sa tingog sa mga consumers coming from Mandawi. Dako na natong kalipay no og kuana dayon. Members Tindahan nga gireklamo sa usa ka senior citizens nga wa mo dawat sa senior citizen discount nga booklet na miligro nga makamulta.
ang maong idaran mopalit unta og tambal sa maong tindahan. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Hugpong sa mga senior citizen meduso og reklamo ngadto sa buhatan na ni Konsehal Pastor John Alcover. Kinihuman nga dunay usa ka senior citizen nga wala dawata ang iyang senior citizen booklet nga gipresentar ngadto sa tindera sa usa ka pharmacy sulod sa mall. Matod ni Manny Rabakal, usa nga miyembro sa Pundok Sugbuanon Community Kumpuso, nga nakurat na lang siya sa pagpalit niya og tambal ug gihatag sab niya ang booklet aron unta nga kuhaan og 20% sa senior citizen. Apan gibalibaran ra kini ug gipasabot siya nga dili mo dawat ang ilang tindahan na sa maong discount. Muna ko i-presentar together with my purchase booklet sa senior citizen, together with kining senior citizen ID. Ingon siya, wa man ni kuan sir, wa ni discount. Kuha? As a matter of fact, at tukod ni primero, gitan ano kong pila presyo. Presyo is 1,550. Wa sa ko mukuhan ko, akong kunaan. Balik ko, inko less 12, less 20, igo-igo, mga 300 minus ani. Pag-abot ako dito, di man kuno. Kung ano man, tatambal mo kuno, sir. Ha? Tambal na yun. Samot. Samot ka tambal mo kani. Di man, sir. Sama, sir. Imo na yung kuhaon. Gibukatan sab sa legal officer sa Puso nga si Attorney Fritz Kenyanola nga ilagyod kining iduso og seryosohon ang pagsangat og kaso ngadto sa tindahan subay sa kalapasan sa RA 9994 kun Expanded Senior Citizens Act of 2010 nga paghatag og discount sa mga senior citizen ilabi na gyud sa mga tambal. Gani usa nga ilang sugyot base sa maong balaod mo ang pagpamulta sa tindahan og posible nga dili pag-renew sa business permit. Tutup sa complaint, budak ko pag ini. Pagkuhan may mga speakers bureau niya, utawang mi sa unsay mga kalihukan sa kasunod ng gobyerno, aron gyud nga ma-implementa ning Senior Citizens Act. Kaya murag ako pagto daghawan buwawan eh. Ako mabasa gani sa newspaper, dagadaghan yun. Tingali, whole Philippines, mga 15,000. Doon na may national organization na ni. Katugsulti naman eh. Samtang subay sa maong reklamo, personal kini nga gidawat ni Konsehal Pastor John Alcover o gipatawag ang Senior Citizens Council aron sa laka nga buhaton sa maong reklamo. Kitingo asab ni Alcover nga magpaygayon na unya sila og information campaign aron sa pagpahibalo sa mga tindahan og mga senior citizen kalabot sa maong benepisyo nga dili lang kini mao ang mando sa syudad apan aduna gyud kini balaod nga kinahanglan nga sundon. Ato di gini tinudon kay sa una ning warning naman ko sa una ni bakit patawag na ko ang kanang mga pharmaceutical companies no kay wala kay pagtuman sa balaod. Ako sa nawarningan na o tando man to sila pero wa kini option pero wala din na ma-appeal sa meeting. Pero daghan kay reklamo ang itong nadawat. So, tingali, kining panahon na, seryosohon na yun eh. Patod pa ni Manny, seryosohon na yun eh. Then, I'm very happy. Sherissa Mayoy, CCTN News. Nabalik na sa Mactan Electric Company ang supply sa kuryente sa ilang feeder 1 ug 2 niadtong Sabado sa hapon human sa 13 ka oras nga brownout. Unang nakasinati og brownout ang pipila ka mga dapit sa syudad sa Lapu-Lapu human nasangit sa linya sa kuryente ang dump truck ug naguroy ang tulo ka mga poste sa kuryente. Sa investigasyon, nasuta nga nalimtan sa driver nga ipaubos ang dump sa iyang sakyanan. Hinungdan nga nasangit sa linya sa kuryente. Padayon pa usab nga gitino sa MECO ang danyos sa insidente. Planong makontrolar sa kagamhanan sa lungsod sa Moalboal ang pag-snorkeling sa kadagatan. Gani nakigtagbo na si Mayor Inocentes Cabaron sa mga lokal nga mga mudive aron pag-guide niini og magkasinabot usab bahin sa himuon nga ordinansa sa lungsod. Giawhag mismo sa mayor ang mga muhimo sa mao nga lagda nga magbaton una og lisensya gikan sa Department of Tourism aron magpadayon ng ilang panginabuhian. Ikinahanglan usab nga mopaubos sa seminar gikan sa DOT kabahin sa pagresponsable sa pagatiman sa kadagatan isip tinubdan sa turismo.
Musunod, Presidente Bongbong Marcos mitataw nga way gitaguang agenda ang bagong Pilipinas sa iyang administrasyon. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Unlock true health with Form and Function Corrective Chiropractic. Performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. DMC Busa Print Shop. For your printing needs, visit DMC Busa Print Shop website at www.dmcbusaprinters.com or call telephone numbers 505-7403, 350-4740, and 350-4725. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. In the heart of Cebu's bustling business and lifestyle district, a culinary heaven awaits those seeking the remarkable diverse flavors of our motherland. Bayanihan Native Cuisine, a restaurant dedicated to celebrating the archipelago's culinary heritage, promises to whisk you away to a delightful expedition through the tastes of Luzon, Visayas, and Mindanao. From the crispy delights of lumpiang Cebuano to the refreshing paku pomelo salad and the traditional lumpiang sariwa, your taste buds are in for a treat. Scallops sa Cebu offer a taste of the Visayas Island seafood bounty. Our function rooms are perfect for parties and other events. Reserve one for an intimate gathering or all three for a big celebration. You can also use the entire restaurant for groups that can accommodate 80 people.
people. Bayanihan Native Cuisine is located at the lower ground floor FLB Corporate Center beside POJ Terminal across H&M exit of Ayala Center, Cebu. For reservations, you may contact us at 0908-891-8200 or visit our social media pages. Balik sa ato mga balita, pipila ka mga residente sa syudad sa Mandaue ang nipahimo sa unang adlaw sa libreng medical mission nga gipahigayon sa syudad. Ang uban nga mga pribadong organisasyon diha sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Giawhag ang mga Mandawihanon nga mopahimos sa libreng serbisyo nga mulanat hangtod pa sa adlawng Huwebes. Gani, nitanyag ang syudad og libreng sakay alang sa ganahan nga moabel sa maong serbisyo gikan sa mga gitagana nga pick-up points sa matag barangay. Presidente Bongbong Marcos mitataw nga walay gitaguang agenda ang ilang bagong Pilipinas nga tema sa administrasyon. Kinibisan pa man sa naangkong pagsaway gikan sa kampo nilang kanhi Presidente Duterte. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gihimug-atan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga walay gitaguang agenda og dili usa ka partisan coalition ang bagong Pilipinas. Ato silang kick-off rally kaghapon diha sa Kauluhan, gitataw niya nga usa kini katahas alang sa kahiusahan sa tanang Pilipino, bisan pa man og banaglahi ang pagtuo o estado sa kinabuhi. Dili usab kini Trojan horse sama sa giunahuna sa uban diin, daghang mga tawo ang nagtinabangay aron mapalabi ang pagigugma sa nasod. Ubos sa bagong Pilipinas administration, may paimagno si Marcos Jr. sa mga kawani sa gobyerno nga dili langay-langayon ang serbisyo ngadto sa katawhan. Ang layunin ng bagong Pilipinas ay maglatag ng mga mithiin na dapat natin makamtan para sa kinabukasan ng ating bayan. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Araw-araw tayo mananalangin, magsusumikap at kumilos upang maging mas maginhawa ang pamumuhay ng bawat isang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas! Apil sa nitambong sa mong kalihukan si Vice Presidente Sara Duterte, apan ni balik kini sa Davao City aron motambong usab sa Anti-People's Initiative Rally. Samtang dito sa Davao City, nagtapok ang mga wala ni pabor sa People's Initiative. Diin, gitambongan usab kini sa pamilya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang panahon na nanawagan ang mag-amahang Duterte nga mo-resign na lang sa katungdanan si Marcos Jr. kung wala gayod na higugmas sa nasod. Dako ang pagduda sa amahang Duterte nga gihingusgan ng charter change aron mapatasan pa ang termino sa mga Marcos. Kung magkaletse-letse ang buhay na ito, sabihin ko sa military, sirahan ninyo yung Congress. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Tataw hinuon sa Philippine Drug Enforcement Agency karong adlaw nga wa nalakip sa drug watch list si Presidente Marcos. Samtang gi-question sa ubang kritiko ang pagpaygayon sa bagong Pilipinas kick-off rally dungan sa hagit nga ipakita ang ilang mga gipanggasto.
Gian Navarro, CCTN News. Kampo nilang United Nations Special Rapporteur Irene Khan nibisita sa Sugbo aron susihon ang kahimtang sa tawhanong katungod. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nibisita karong adlaw sa Sugbo ang kampo nilang United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan. Nagpakisusi kini sa kahimtang sa tawhanong katungod dili lang dinhi sa Sugbo ingon man ang Pilipinas. Gikuyugan kini sa mga sakop gikan sa Presidential Task Force on Media and Security kon PTFOMS isip kabahin sa napo kaadlaw nga country visit. Nakikita ang kampon sa UN ngadto sa mga sakop sa Police Regional Office 7 o pipila ka mga sakop sa Tigbalita ato silang closed-door conference. Ilabi na nga nabantayan sa UN ang pipila ka mga insidente ngadto sa mga Tigbalita sa Sugbo ug Kabisayan sa nanglabay nga mga katuigan. Gibutyag sa Chief of Staff sa PTFOMS nga si Attorney Jairo Go nga ang nahimong input sa pagbisita ni Khan sa Sugbo itaho niya sa publiko karong Biyernes. So first is she will make her first utterance of recommendations on February 2. Kasi bawal naman po siya magbigay ng any recommendations or statements hanggat matapos ang kanyang country report. No? So after that, once magbigay po siya ng recommendation, the local government units, even the national government will take into consideration these recommendations. Diba? Human sa closed-door meeting, nakigtagbo silang Khan og PTFOMS ti Gobernador Gwendolyn Garcia og nasayod sa gihimo mga lakang sa Kapitolyo ning kasamtangan. Nakita sa habig sa UN ang pagpaningkamot sa provincial government aron matagamtam hangtod sa mga lagyong lugar ang serbisyo gikan sa kasamtangang liderato. So aside from that, what was also tackled was yung independence or autonomy ng province of Cebu. No? So she shared that there are some disagreements with the national government because the national government may or may not fully understand the local context. No? So after which she also shared the experiences that she had during the COVID, nung nagkaroon ng pandemic, how she handled yung mga nation approach, whole of nation approach, and how she translated or transformed them into the local context. Gawa sa Sugbo, nibisita usab si Khan sa Manila, Tacloban ug Baguio ug nakigimamat usab sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Muhatag usab og rekomendasyon si Khan sa UN kung unsaon pag-improve pa sa human rights mechanisms o kung unsay mabuhat usab sa ubang mga local government units. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas o AFP Visayas Command magtagbo alang sa pagtuki. Labot sa pagpatuman na sa anti-terrorism, human mihatag og pagtugot ang Supreme Court ang mga provision nga anaa niini. PNP mi pasalig nga dili maabusuhan ang maong bag-ong balaod. Ang kasayuran ni hatod ni Randy Gurion. Hingpit na nga ipatuman sa balaod sa Pilipinas ang Anti-Terrorism Act of 2020, human nga ang Supreme Court mitugot na sa set of procedural rules sa tanang petitions niini. Ang kapulisan sa Central Visayas makig-alayon sa armadong kusog sa Pilipinas alang na sa pagtuon sa mga probisyon sa maong balaod ug unsa ang implementing rules and regulations. Apan mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, hepe sa Police Regional Office 7, nga bisan wa pa mahingpit ang papatuman sa Anti-Terrorism Act, nagpadayon na sila sa ilang kampanya uban ang kasundaluhan batok sa terorismo. Gani iyang gihulagway nga ang gobyerno nagmadaugon sa gubat batok sa terorismo dinhi sa Central Visayas. Sa nakuha nga report sa PRO7 nga ang mga guerrilla front sa rehiyon nga nagbase sa Negros Oriental ug Bohol nabunggag na kini subay sa sunod-sunod nga operasyon sa PNP ug sa kasundaluhan. Dunay tinguha nga ibalik sa mga rebelde apan nakita nga ang katawhan na ang dili motugot nga makabalik ang gitawag nilang Communist Terrorist Group. Gipasabot ni Pilare nga wa lang makatutok ang gobyerno sa armed operations, sanglit ang gihingusgan sa PNP ug AFP ang whole of government approach nga mao ang programa sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bibisita sila sa bukirang barangay nga lisod abton sa tabang sa gobyerno
aron itanyag ang wa nila matagamdami sa dugay ng panahon tungod sa presensya sa mga komunista aron maputol ang simpatiya sa walhong grupo ug wa nay mailad sa propaganda sa kontra sa gobyerno. Gipasalig ni Pilare nga sa maubalaod dili kini maabusuhan sa mga tinugyanan sa gobyerno, gani na pabatud-an na kini nga ang ilang estratehiya epektibo na. Tungod ani taas ang kumpiyansa sa komunidad sa kuwahi sa dugay na nga katuigan nga daghan ang abuso nga gihimo sa gobyerno nga mao'y tinungdan nga miduyog sa kausa sa komunista. Apan sa diyang nakita sa katawhan nga dili tinuod ang kausa sa CTG, wa sila hatagi og suporta sa publiko, bibalik ang ilang simpatiya sa gobyerno nga mao'y tinudanay nga naghatag nilag tabang. Randy Gorion, CCTN News. Aprobado na ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan ang paghatag og 50 mil ka pesos nga cash incentives sa duha ka mga bag-ong drug-cleared barangay diha sa iyang syudad. Matud ni Executive Director Gary Lau sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclusap nga kini mao ang barangay Santa Rosa ug San Vicente sa isla sa Ulango. Ang cash incentives gitagana alang sa anti-drug program sa barangay. Giuyonan usab kini sa City Council o gilauman nga mahatag kini ngadto na sa sunod buwan. Adunay 8 pa ka mga drug-cleared barangay sa Lapu-Lapu nga sa pagkakaroon gitinguha sa close-up nga madugangan na usab kini karong tuiga. Before the end of the first year of this year, makadeklarar sa taog drug-cleared barangay, no? Also in compliance sa order ni Mayor diri sa close-up nga ang atong Ulango Island madeklarar nga drug-cleared barangay. Patay ang usa ka Korean national human giingong nahulog sa second floor sa usa ka building sa Mactan New Town sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giila ang maong patayng lawas nga si Gun-hee Kim, 27 anyos. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office nga hubog ang Koreano sa dihang nahitabo ang insidente. Giingong nisaka kini sa second floor sa building ug nitikang sa railing sa wala pa mahulog. Daling gidala sa tambalanan ang Koreano apan nakabsan gyud sa kinabuhi paglabay sa pipila ka oras. Nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa maong insidente. Musunod, dulan 5 milyones pesos gabaloy sa drugas nasakpit sa PNP sa managlaing operasyon sa Dakbayan sa Sugbo. 8 ka mga alarma sa sunog girespondihan sa kabumberon sa syudad sa Sugbo sudlang sa kaadlaw kagahapon. Kanaw guban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious.
printing needs, come to Stitches and Wear. We print t-shirts, jackets, towels, caps, factory, office and sports uniforms, bags, embroidery products, mugs, umbrella, and other giveaways. For inquiry, contact Samson O. Chu, General Manager, care of Cebu Cube Ice Compound, M. Sinisa Street Extension, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Telephone number 6332-268-0696 and 346-3358. Cell phone numbers 0916-9263-5216, 0922-890-3302, and 0917-631-3584. Or email us at stitchesandwear@yahoo.com, stitchesandwear@gmail.com, and samichu168@yahoo.com. Balik sa atong mga balita, kapin sa 100,000 pesos nga kantidad sa illegal nga drugas na sakmit sa 5 ka operasyon sa Lapu-Lapu City Police Office niadtong miaging semana. Lauman nga subsub nga operasyon karon ang pagkunhod aron magkunhod ang mga mugamitay o nga moubos usab ang demand sa illegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mubalor sa 148,648 pesos ang nasakmit nga 21.86 grams nga shabu nga nakuha sa Lapu-Lapu City Police Office sa 5 ka operasyon nga gipahigayon sa niaging semana. Lakip ni ana naaresto usab ang usa ka high-value individual ug 4 ka street-level individual sa maong operasyon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, pahingusgan nila ang ilang sinimana nga operasyon tungod kay bisan og nasikop na nila ang mga high-value target, dili gihapon muhunong ang pagpamaligya tungod kay naa na say mupuli. Di ginato ni siya totally mahunong gyud diha dayon kay we know the fact nga unay madakpan laing high value target naa mo laing mo dawat sad sa trabaho na nasay laing mo turok og mo na bisag unsaon nato og kuha ning mga high value target naa gyud na siya another remnant sa mga katong mga na-record about sa drugs nga sila na sa mamaligya. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Torres, dili man nila hingpit mahunong ang supply sa drogas. Maong pukusan nila nga mapaubos ang demand pinaagi sa pagdakop sa mga mogamitay og illegal nga drogas. Mao na nga tuay sa ang drug supply manang di ginato totally ma-eliminate yon. At least ang kaning demand reduction ang ato ang i-focusan nga kung wala na demand natural ang kaning mga supplier minus na sad man ang ato ang gisubsob nga kampanya kaning mga user nga as much as possible ato na ning mo kunhod na ato ang mga user para ang supply definitely mo gamay na gid siya kung wala na siya demand. Base sa resulta sa mga kinalit nga drug test sa Lapu-Lapu City, kung diin aduna gyud mga kawani sa gobyerno nga magpositibo, nakita ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga kinahanglang mapahingusgan nga mapaubos ang demand sa illegal nga drogas. Kita na to nga daghan gyapon positive, most probably naagi mga mugamitay gihapon. Di gid nato na siya totally ma-eliminate yun. Mana sige balik-balik na to nga ibalik din na to ang ato ang
katong sa demand reduction gud atong pahinusgan sa barangay o sa mga opisina, especially katong nasa gobyerno. Base sa datos sa LCPO, nabantayan ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres nga ubay-ubay na sad ang nibalik o gamit sa illegal nga drogas karon kumpara sa niaging administrasyon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Dulaan 5 ka milyon ka pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit sa Cebu City PNP sa managlahing operasyon ni adtong Sabado. Gilusad ang unang operasyon sa mga sakop sa Abiliana Police Station sa sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2 ug nadakpan si Jeffrey Robin Pabalate nga taga Belgium Street, Barangay Suba. Niadtong Domingo, nadakpan usab silang Renny Boy Remorosa o Brits Heraldizo atol sa laing drug operation sa Barangay Guadalupe ning susamang dakbayan. Girunda sa mga sakop sa PDEA 7 o Bohol PNP ang suyupanan og shabu sa Purok 5, Barangay Tip-Tip, dakbayan sa Tagbilaran, lalawigan sa Bohol kaganinang buntag. Nadakpan sa operasyon ang drug den maintainer nga si Alger Galo, usa ka construction worker ug iyang kauban nga silang Joseph Dep Gibuni ug Christine Bantog. Nadakpan usab ang duha ka mga nagsuyop sa suyupanan nga sila si Maria Nina Pequeño ug Ruel Maldura. Nakuha sa mga operatiba ang 11 ka pakete nga gituo ang shabu nga motimbang og 11 gramos. 8 ka mga alarma sa sunog ang girespondihan sa kabumberohan sa syudad sa Sugbo sunod lang sa usa ka adlaw kagahapon. Unang sunog nahitabo sa Lower Cabahar, Barangay Guadalupe, nga giisa sa first alarm ug 7 ka mga balay ang nasunog. Gisundan sa laing sunog sa Lower Torre, Barangay Inayawan ug 3 ka mga balay ang gilamoy sa kayo. Gialarma usab ang grass fire dinha sa Barangay Tisa. Ug dayon ang sunog sa Barangay Bakayan diin 12 ka mga balay ang naapektuhan ug 3 usab ka mga tawo ang naangol. Miulbo usab ang sunog sa Barangay Adlaon dinha sa El Curso sa Barangay Lahug ingon man sa 3 de Abril. Mo katong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.